At miyembro ng ating mga CEO, cooperative. Review ng development plan, workshop number 1, patuloy sa dami ng production ng copra. Presentation ng pangailangan ng niyog copra ng lokal na pamilyan. Workshop o pagpapataas ng produksyon ng copra para sa kalakalan. Ang tanghalian na po ito ay di yung 12. Yung kalidad ng copra sa pamantayan ng mga oil miller. Ito yung workshop. Pangatlong workshop po ay yung pagbubuo ng plano, pamili at pagbibinta ng copra at mabuting gawi, asal at tamang saloobin ng kooperatiba at miyembro tungo sa mga unlad na pagnegosyo ng copra. Yan po yung magiging daloy ng ating pong pagtatagpo sa araw na ito. Makakasama natin naman ang walang kopas talaga namang umaga po sa atin sa panguna ng ating minamahal na Gobernador Helen, si Kuya Antonio Manrique. Dito kanyang mga talagang hindi niya yata natutulog itong mga ito sa kanyang pagsisikap na maabot ang bawat isa, ang bawat bayan, ang bawat bayan para po gabayan tayong lahat doon sa pinapangarap natin pagtaas ng kita. So yun po, hapon po ay nagkaroon dito ng mga tuloy-tuloy ng mga pagpupulong ng mga CSO. So sa bahaging ito, tatawagin natin ang isa sa pwedeng manalangin. Hinga natin na pangunahan tayo ng ating Bokeh Press, Sister Gilin, para sa pagbungad na panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama, gabayan mo po kami sa araw na ito at liwanagan mo po ang isip ng bawat isa at sana po ay magampanan ng bawat isa sa amin ang aming mga tungkulin. Ingatan mo po kaming lahat. Maraming salamat po, Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Ito sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salamat. At ngayon po, isusunod natin ang pambansang awit ng Pilipinas. Tawagin natin si Sister Esper para sa pagkumpas ng pambansang awit. Silanganan, alam ng puso, sa dilig mo'y buhay, lupang hinira, duyan ka ng magiting sa manlulupi. Di ka pasisiil sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mo'y ugaw, may dilag ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang islap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning, ang bituin at araw niya'y kailan pa may maglililim. Lupa ng araw ng luwalhating pagsinta, buhay langit sa piling mo. Anong ligaya ng pag may mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Okay po, pwede na tayo magsiupo. At dadako po tayo sa palimulang pagpapakilala ng mga dumalo. Ano po? So, base sa ating program.
Ang inyong pong lingkod, Brother Ben, isang laigong misyonero sa ating diocese at nakabase dito sa bayan ng Katanawan. Pero ang scope ng ating trabaho is diocesan, 3rd and 4th district sa lahat ng parokya. At the same time, naglilingkod tayo sa PGO Paxido as municipal organizer. Then, umaasa ako na sa bahaging ito, sa araw na ito ay makapagbigay ng inspirasyon sa bawat isa. At unang-una ay ang pagtitiwala sa Panginoon. Thank you po. Kayo po, kilala din po. Saang barangay, pangalan, saang barangay, kung pangulo po ng ano yung katungkulan. Yun po. Ako po si Evelyn Sionesio ng Barangay Tagbakan Silangan. Ako po ay election committee sa Ano yun? cooperative. Ilagay natin dyan para... Sino po? Magandang umaga po. Ako po ay si Ima Peregrine ng Barangay Tagbakan Silangan. Ako po ay treasurer sa aming samahan. Magandang umaga po. Ako po si Miguelita Lacarte de la Peña. Maxi President, Federation President po ng Coconut. Okay, love is my mountain love. Hello. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Ginoong Nestor Corley Senior ng Barangay Tagawasilaya. Ako po ay MSK President sa amin sa Tagawasilaya. Kaya din po ako ay President ng Samahan ng Maliit na Magiging sa MSK ng Tagawasilaya. Salamat po. Magandang umaga po sa atin. Ako po si Rico Moral, na nagmula po sa Paranagpuyan. Kasalukuyan pong Pangulo ng Sabado ito ng Paranagpuyan. Sa mga po ng mag-iinit ng Paranagpuyan. Salamat po. Ako si Rolly Puntanilla, Pangulo po ng Tagbakan Ilaya, sa samahan po ng mag-iinit. Magandang umaga po. Ako po si Angeline Fontanilla, ang auditor po ng Samahan Magkakaisang October. Magandang umaga po. Ako po si Ili Manhares. Ano yung dapat ang samahan namin? Magandang umaga po sa inyo. Ako po si Rochelle Santos Iglipa, ay Piskalawat po ng Tagbakan Ilaya. Magandang umaga po sa ating lahat na naririto. Ako po si Girang Perla Briones. Ako po ang IT President ng Barangay 10 at 4K President po at ako ay nagnanais maging miyembro ng Coconut Farmers. Salamat po. Magandang umaga. Hello, Mike. Magandang umaga po. Ako po si Lydia Maquiñana, nakatira sa Matandang Sama Silangan, Matanang Quezon. At isa pong member ng cooperative farmers. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Alcinia Abalientos ng Barangay Matandang Sabang Silangan. Ako po ay Pangulo ng Magliliyong sa aming barangay at cashier po dito sa kooperatiba. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Ako po sa Remedios Portento ng Bulacsong.
MSK Bulagsong 2 ng samahan ng magsasaka ng Mindoro. Magandang umaga po. Ako po si Isabelito Portinto ng Bulagsong 2 po. DOD po. Magandang umaga po. Ako po si Marvel A. Naneri. Galing buwan po sa Barangay Natubo. Ako po ay kasati sa Magninilog. Ako po si Erwin Manere. Barangay Katumbo ay kasama sa kanilang aming. Magandang umaga po sa inyo. Ako po pala ang Vice Chairman ng kooperatibang ito na Katanawan, Coco Farmers Cooperative Agriculture Cooperative. At at mula po doon sa ating mga magkakasama, ako po nagpapasalamat sa inyong pong pagdalo, sa inyong suporta. Sana po tayo ay magtagumpay sa ating mga nililiting samahan. Salamat po. Magandang umaga po sa ating lahat. Jonathan Sibulino po from San Antonio Pala, President sa Samahang Magsasaka. At the same time po, overall President ako ng mga asosasyon na gumagawa ng iba't ibang produkto po sa coconut sap-based product. Thank you po. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po mula sa hari ng IP. Ako po si Andy Moreno ng Barangay Kampalao po. Hello po. Magandang umaga po sa ating mga bisita at magandang umaga din po sa ating lahat. Ako nga po pala si Esperanza Lubiano, nakatira sa Barangay Kangkulahaw. Ako po General Secretary ng mga katutubong AITA. Magandang umaga po sa ating mga bisita, ganun din po kay Brother Ben. Ako nga po pala ang Pangulo ng Katutubong AITA ng Barangay Kangkulahaw. Ako po si Grace Resurrection. At sa Coco Farmer din po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Edgardo Ross, taga Barangay Ahos, Katanawan, Quezon. Pangulo ng Samahan ng Magsasaka sa Barangay Ahos, at the same time, treasurer po ng Kooperatiba. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako si Gracinta Ramos, Pangulo po ng MSK ng Samahan ng Magninilog sa Barangay Tumbo at same time member din po na ako. Salamat po. Okay po. Salamat po sa pagpapakilala ninyo. At ngayon ay dadako naman tayo sa welcome remarks ng ating minamahal na walang iba kundi si Ate Igbe. Mamaya na sila. Magandang umaga po sa inyo lahat. Yung iba po na na-attend sa meeting namin, kung ikatlong Lunes po ay kilala na po ako. Yung iba po ay hindi pa, pero lahat po kayo inaaniyahan po umattend doon. At yun po para sa lahat. Sinabi ko nga po sa kanila, na doon naman po ay walang pinipili. Lahat po ay umattend at nang malaman po kung ano naman po ang pinag-uusapan tungkol sa federasyon. At yung po ibang kalahatan, hindi po yun para sa isang tao lamang. Gwapo ng doon po ay kami po ay nahingi ng profile ng buong barangay, hindi po yung member lang ninyo. Ang hiningi po namin ay kabuuang may-ari ng niyugan sa inyong barangay, hindi po yung member lamang ninyo ang aming hinihingi. Pwede pong i-segregate ninyo, halimbawa po ay Edgardo Corneros, ang member po niya halimbawa ay 30. Ngayon po ilagay nyo doon sa hulihan ng pangalan nung sabihin non-member, ilalagay ninyo yung sunod-sunod na pangalan ng tao. Yun po ang nire-request namin sa samahan.
Para din naman po yun sa ating lahat. At kahit po sa Paksedo ay hinihingi din po nila yung total coconut area ng buong Quezon. Hindi lamang po sa OPA at hindi lang po sa region. Para po malaman nila kung anong total land area ng buong Quezon na inaano nila by town. At nagkakamali po kaya sila sa pagbibigay ng intervention. Halimbawa po, ang akala nila ang coconut area lang ng Katanawan ay ipagpalagay nating 200 hectares lang ang may lugan. Pero sa totoo lamang po, ay hindi lang naman ganoon dahil madami po talaga. Kayo po ang hinihingi namin sa inyong lahat. Kaya po, kayo po ay inaanyayahan ko din umaten sa meeting po namin tuwing ikatlong Lunes ng buwan. Yun po ay lamang po pagka po tayo holiday. Yun lamang po. At itong nakalipas ay nagkaroon po tayo ng Coco Summit. Napatapat po yung meeting ng Coco Summit. Kaya po nagkagayon. At saka po, kayo po ay binabati ko sa inyong pagbubukas ng kooperatiba. At alam ko naman po na yan ay isang madugong gawain. Dahil talaga pong inaano ko sa inyo. At napakaswerte po natin at meron po tayong dalawang natulong, katulad po ni Sir Sammy Cortez at ni Sir Bong Katakutan na siya pong nagaybay sa inyo. Na talaga pong tinuturuan kayo ng dapat ninyong gawin at kung ano ang inyong pagpaplano. Tapos sa inyong dalawa, marami pong salamat sa Ma'am Marites, sa inyong paggabay po sa bagong kooperatiba ng Katanawan. Dahil dito po sa totoo lamang, marami pong kooperatiba pero sila po ay takot sumubok. Takot po sila ngayon sumubok dahil siyempre po may BIR yan at una po talaga malaki din gastos. Kaya po sila ay medyo takot sumubok na magsimula muna uli. Pero ngayon po, ang dami pong nag-iisip na magbukas po dahil ini-encourage din po naman na kada barangay magkaroon ng kooperatiba. Yun po ang inaano nila, ini-encourage nila para hindi lang naman yung isang federasyon ang meron. Dahil yung ibang barangay po, meron na sila, kaso lamang po ay ang member po nila talaga ay hindi magkakahatan. Kaya mas maganda po talaga, lahatan ng member. Hindi mo ibabypass. Pwede mo encourage yung ibang mga barangay na ay member ka naman sa kooperatiba natin. Para kahit pa paano naman, pagdating namin natanggap na ng insentibo, naiingit sila, bakit wala niyan ay meron ka. Dahil ang kooperatiba po talagang meron po tinatanggap na incentives ang bawat member. Hindi ko lang po alam kung magkano ang mga incentives ng mga ninyo bawat member ninyo. Pero lahat po ng kooperatiba talagang may incentives na natatanggap ang totoong member. Yung po at isang magandang umaga po sa inyong lahat. At ako po naman ay kahit pa paano nagpapasalamat at naimbitahan po niya ako dito. Ay kahit po sa totoo lang, ay sa amin po ay inaantay din po ako at may kalahi po kami. Ay hindi din naman po nagkukunat. Hindi ka po nag-aanili ba namin ka barangay ayaw nilang magpangulo. Kaya sabi ng Mr. Prahatit muna kita, pero pag kinakapagwan, bumalik ka kaagad. Kaya po yun lang po at marami po salamat sa inyong dalawa. Sa inyo po tanto, marami po salamat. Sige po, at ako'y makikinig din po kung anong kanila kahit kaunting oras. Thank you po. Okay po, maraming salamat sa panalitan ni Pangulo. At the same time, kayo po ay aking welcome. At salamat sa pagdating. Ang inyong lingkod ay nakipag-ugnayan din sa ating municipal mayor. Kausap ko po kagabi. At nakipag-ugnayan din tayo sa DA office. Nandito si Sir Gary, ang masipag na staff ng ating DA. Ayan po ay yung hindi pa nakapagpakilala ay siyempre nahuli ay di kayo po ngayon ang magpapakilala naman. Sir, dito po kayo sa piling ng una. So mga ma'am, yung po hindi pa nakapagpakilala, meron pong microphone, yung wireless natin. Pasensya na medyo nag-something yan.
Opo, pakilala niyo ang sarili. Ako po si ganito. Mula po sa samahan. Halimbawa kung ano bang samahan kayo nabibilang. O, ano man. Hello. Okay na po yan. Hello po. Ako po si Sakatali po ng Tagbakan ni Daya. Sa amin pong samahan ay narito po kami, handa po kami makinig po sa inyo pong imumukay po sa amin. Salamat po. Okay, salamat po. Next po, mga yung di pa napagpakilala kanina. Medyo na-late po yung iba nating pupunta rito. Dahil yung iba ay nagtawag sa akin, sila raw ay naging kumadro na muna ng Nembago. Sound check. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ako nga pala si Eric Catalig po, taga Barangay Tagbakan Ilaya din po. Okay, salamat, brother. Apa? Hello. Magandang umaga din po sa inyong lahat. Ako nga pala po si Christopher Catalig, taga Tagbakan Ilaya din po. Okay po, salamat sa mga taga-Tagbakang Masipag na dumalo. And then yung kasalukuyan po ay ang ating pong kilalang-kilala na ay magpapakilala pa rin ng ating ginagalang na sa paglilingkod, si Sir Roderick from DA Katanawan, ang nakasayan at tapos sa magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Roderick Rosales. Ako po ang coordinator ng Coconut po dito sa Katanawan. Bali po ako po ay agriculture technician po ng agriculture office po ng munisipyo. Yun lang po. So, sa ilang sandali po ay darating na si Vice Mayor para po kilalanin po ang inyong kasipagan sa pagtataguyod ng kaunlaran sa bayan ng Katanawan. Ano po? So, yan yan si Kuya, ang ating isa sa masipag ding membro ng kooperatiba. Kuya, pag kayo po makapakilala din eh. At hindi yata matutuloy rin meeting na pag hindi kayo nagpakilala. Ano po? Yan na po yung microphone. Hello. Ako nga pala po si Teodoro Untalan, taga Doongan Ilaya po. Siya sa member ng bago pa lang po. Okay po, maraming salamat. Kasunod po, batay sa ating guide sa program, matapos na mga pagkilala, ay di ang pagtatagda naman at pagbibigay ng inaasahan at layunin. Walang iba kundi si Sir Sunny P. Fortes. 3 pataas dyan. Hello. Magandang umaga po sa ating lahat. Actually, na-late na tayo, Kasi dun sa aming schedule, dun sa napagkasunduan ay alas 8. Gawa nung dinisenyo namin yung workshop ay talagang 8 to 4. Pag hindi natin hindi natin naabot yung oras, baka masakripisyo yung gusto nating mangyari. Kaya dapat sa susunod ay pag sinabi natin 8, ay 8 dapat. Kasi malamang gagawin namin ay i-compress namin yung activity. Meron tayong isasakripisyo mga ibang item. Ngayon, ganito po, bakit natin ginagawa ito? So overview ay nagkaroon tayo ng caravan yung caravan na pinangunahan ng ating governor. Kasi ang target niya is ma-convert ang mga coconut organization bilang kooperatiba. Kasi nakikita natin ang kooperatiba, ito yung antas ng pag-organize natin yung isang organisasyon, ito yung isa sa mga mataas na antas niya para ibig sabihin makapagsarili ang isang organisasyon.
ang end ng tawag ito, pag nag-organize tayo ng coconut farmers, ito ay kino-convert natin as cooperative. Kasi magninegosyo siya. Pag nagnegosyo siya, ibig sabihin nun ay yung antas, pwede, kung maayos yung kooperatiba, yung inaasahan natin antas ng kanyang pamuhay, pwede matulungan. Pangalawa, dito ay dahil sa gustuhan ni Go, ay nagtulong si Sir Ariel Manyala at saka si Go para magkaroon tayo ng access sa market. Kasi isa sa mga problema nga natin ay yung access, direktang market at tukoy na merkado para dun sa ating mga produkto ng nyug at yun yung palagi natin nire-reklamo. So, pinulong niya ng ating governor, Governor Helen Tan, ang mga local oil mill. So, local oil mill dito sa Lucena, dito sa buong Quezon, ang August 10. So, part yun di ba Coco Summit? Dati, Coco Summit natin ng August 11. So, nung gabi ng August 10 ay kanyang pinulong ito. At isa sa mga napaglalang pinag-usapan nga ay tawag ko yung pagkakaroon ng direktang merkado para sa inyo sa local coconut oil din natin. At ang kaya natin ginagawa itong activity na ito ay gusto namin masiguro kasi ayaw namin kayong naharap sa local ayaw iharap ni Governor at siyempre sa amin ayaw namin sa aming opisina na iharap kayo na walang sigurado at tiyak na bilang. Kaya tama si Pangulo kanina, pinapakuha namin talaga yung actual na produksyon ng niyog dito sa 3rd District. So yun, ngayon ay talagang umiikot kami sa buong Quezon ngayon kasi meron tayong 28 na cooperative na ina-assistan. Inuuna lang natin ngayon yung mga kooperatiba na binuo noong April 20. So kung mapapansin ninyo, ay hindi naman dinidisregard. Sinesecond priority natin yung mga binuong naunang mga co-op. Kaya mapalad yung mga kooperatiba, organisasyon na nakapasok na doon sa kooperatiba kasi kayo yung beneficiaryo ng pag-usap ni Governor Helen Tan. At kayo yung beneficiaryo kung bakit kami narito. Kasi yun nga, gusto niya pag nagkaharap tayo, local oil mill, coconut farmers, sigurado. Diba? Tiyak kung ilan at kailan yung inyong itataya. Mamaya, baka mapangunahan ko sa discussion yung tawag ko yung dalawa. Mamaya i-represent nila sa atin kung ano yung quality. Kasi napaka-importante ngayon yung quality, yung requirement ng ating mga coconut oil mill. Dapat masunod natin yung quality nila para ibig sabihin nun ay matangkilik tayo ng coconut farm. So ito yung actual ngayon. Tayo na yung magkipag-usap sa coconut oil mill. Ang mga kakompetensya natin dito ay matagal ng establisidado ang mga coconut trader. Hindi natin sila kaaway, hindi din natin sila pero sila yung established na pwedeng kakompetensya ng inyong itatayong kooperatiba. So pag sinabing establishado yan ay mahaba ang karasan. Tayo ay nagsisimula pa lamang. Paano tayo? Di ba? Sige. So yun. Ngayon ay gusto kong balikan yung una dahil co-op ito at ngayon lang talaga kami nag-iikot at yung kooperatiba ay nakapanood sa aming section, sa economic section ng PACSEDO, Provincial Assistance for Community and Sectoral Empowerment Development Unit under ng Office of the Provincial Governor. So yun yung aming opisina. Ngayon, dahil ko ay gusto kong makita ngayon yung duties and responsibilities. Overview lang pala ito. Hindi natin di-discuss. Pumili lang kami ng mga ilang obligasyon, ilang responsibilidad ng bawat membro sa kooperatiba. Ano na yung pagbibigay ng saping kapital kasi ang pinoproblema natin dito palagi ang reklamo ng co-op ay kapital. Pag sinabing kapital, pera. Di ba?
Pero ang sinasabi ng founder ng co-op, ang kapital ay hindi lang pera. Ang kapital ay pwedeng serbisyo. Halimbawa, si Pangulo, binayaran mo, Pangulo, mag-gawalis ka na sa bahay. Di ba, serbisyo yun? At ang pwedeng kapital din ay yung pera. Di ba? Pera, yun yung kilala natin na ay magandang umaga po kay Vice. Then, pangalawang ito ang pinakamarami na hindi nakikita ng okay lang po yun. Bahala po sa device. Yun. So yung pangatlong yun ang nakakaligtan natin. Ang may pinakamalaking kapital, tayong magniniyog, tayong operator, dahil coconut tayo, ay ang ating produkto. Ano yung produkto natin? Nyug mismo, di ba? So ang isa sa mga kapital natin ngayon ay kopra. Ang kailangan lang natin dito ay ipunin, ilagay sa tamang plano, tamang pag-iisip, tamang lugar. Ay ito yung ating hindi natin kailangan actually ang pera. Ang perang kapital, hindi natin kailangan ang serbisyo, ang kailangan natin ay ipunin itong kapital na ito. So yun, lahat ba ay nakapagbigay na ng saping kapital? Kompleto na ba? So ang subscribe capital ninyo is 5,000. Ang ulo 4,000? 4,000 lang po. 5,000, 1,000 yung nagbigay tayo ng tapos ngayon ay 4,000. Ilan na yung nakakakumpleto? Paano ito babayaran? Ilang days pala? Ilang buwan? Hanggang 1 year? Hanggang December. Ilan na ngayon nakakumpleto? Ayan, alahanin niyo po ha. Pag hindi po natin na-kompleto ito, ay magkakaroon po kayo ng tawag ito ng demerit. At hindi kayo may issue-an ng Certificate of Compliance ng CBA. So dapat makomply natin itong alam niyo naman, ang Certificate of Compliance ng CBA, yan yung, di ba Vice? Yan yung tinitingnan ng mga lending institution para maging eligible kayo. Di ba? Land Bank, BBP, at iba pang mga funding institution, loan institution na pwede kung saan tayo makapanghirap. At sa ahensya ng national government, PhilMec, DA, tinitingnan nila pag kooperatiba yung compliance certificate nila. So pag hindi po ninyo na-comply yun, ay merong pwedeng hindi tayo makatanggap, ma-disapprove yung ating mga proyekto na inihingi sa kanila. Kaya nakikiusap kami na dapat may comply itong saping capital, subscribe capital. Hanggang December yung usap ninyo. Kasi mag-evaluate tayo ulit before ng April 2023. Isang taon. 24 pala. Isang taon ninyo bilang pagiging isang kooperatiba. Yun. So, napakahalaga din ito kasi ang nakikita natin palagi sa pagdalo sa mga pagpupulong at patawag na mga gawain ay ilan kayo ngayon, Pangulo? Ilan ang miyembro natin? 33. Ilan po ang naka-attendance natin? 19. Oh. So dapat, dahil iba ang kooperatiba, iba dun sa organisasyon ng coconut farmers. Mas mataas yung antas ng ating pagiging kooperatiba. Yung demand ng kanyang yung demand ng kanyang partisipasyon ay dapat lahat ng mga patawag at pagpupulong ng kooperatiba ay naroon. Mas maganda nga sana kung meron kayong excuse letter Pag hindi nakadalo ang isang miyembro, dapat meron siyang liham o excuse letter at i-state niya kung anong reason bakit hindi siya nakadalo. So, ganun dapat may practice natin siya. Then,
Ito ang pinakamaganda sa lahat. Pagtangkilik sa produkto at serbisyo ng co-op at aktibong paglahok sa mga gawain. So mamaya, yung pagtangkilik, kooperasyon, yun naman yung buhay ng co-op eh. Pag hindi tinangkilik at walang kooperasyon, nung tawag ito, nung mga miyembro, babagsak talaga ang kooperatiba. Kaya maraming bumagsak na kooperatiba eh. O tinitingnan nung tawag dito, hindi maayos yung kanyang management, hindi dumadalo, hindi nagiging aktibo yung mga miyembro. Kaya minsan, ako ayaw ko yung tawag dito, yung kung akong titingin pag sinabi lang ko, may connotation, kurang aktiba. Oo. Pero alam nyo, may kasalanan din yung miyembro. Kasi hindi siya, tawag dito, hindi siya naging aktibo doon sa partisipasyon. Kaya ang tawag ito, ang sinasabi nga, ang tagumpay ng isang organisasyon, lalo ng kooperatiba, ay yung kooperasyon. Kaya tinawag na cooperative. Kooperasyon ng bawat miyembro. So yun yung tawag ito, yun yung overview ng ating ginagawa. Kasi after na maikot namin yung buong Quezon, dahil inutusan kami ng ating gobernador na ikutin lahat yung 28 na barangays, makita kung ano yung inyong commitment, saka tayo iharap doon sa mga local oil mill. Eh siyempre, ayaw naman nating iharap kayo na walang tawag ito, na walang tiyak na dala doon sa ating coconut oil mill. Actually, ang demand, napakalaki, mamapit. Sige. Ayan, pangalawa ay yung inyong development plan. Sabi ni Brother Ben sa akin ay meron kayong development plan. So pag sinabi natin development plan, ito yung tawag ito, alam naman natin, ito yung magseset ng direction ng gawain, ng pag-unlad ng lahat, kahit anong organisasyon, di ba, Vice, yung annual investment plan, ipinapasa ng sangguniang bayan at nire-require talaga. So ganun din yung co-op. So nasaan yun? Ano na yung status nito? Ano yung estado nito? Nasusundan ba? Nagagawa ba? O yun bang mga nakalagay doon ay talagang sumasalamin sa gustong mangyari ng co-op? Ano ang gustong maabot ng umukha ng iyong kooperatiba sa co-op? So isa na lang tinitira natin, dalawang tinitira natin dito, yung organisasyon saka yung miyembro. Anong gustong maabot ng co-op sa mga miyembro? So dapat yun ay nasusukat. Dapat merong tawag ito, merong impact doon sa hanap buhay, trabaho ng mga kamiyembro natin. Yun ang kanilang gusto eh. Kaya sumali sila sa co-op para ibig sabihin madagdagan yung kanilang kita. Alam mo yung kita po. Naniniwala ba kayo sa akin na pag sinabi kong kita, merong malaki ang kita pero maliit ang kita? Pwedeng malaki ang mata, maliit pa rin yung kita. Meron ding maliit ang mata, pero malaki ang kita. Joke lang. Cooperative sa co-op sa kanyang miyembro pagdating ng 2023. So, Pangulo, baka pwedeng ibigay mo sa amin ito, kasi nire-review din namin sa opisina yung gustong maabot ng kooperatiba pagdating ng 2028 sa kanyang miyembro at sa inyong organisasyon. Hindi naman ninyo kailangan pag-isipan ito, pero dahil nagawin nyo, pagnilayan. Kasi ito yung obligasyon ngayon ng ating pamunuan, paano pamumunuan yung co-op at yung miyembro doon sa mukha na gusto niyo mari sa 2020. At yung tawag ito, yung management staff ay paano pamamahalaan yung gustong tunguhin ng co para makita yung mukha ng 2020. Ngayon, kung hindi mag-aayos yung management saka yung BOD, ay sana naman hindi. Kasi ang gusto natin ay yung positibong pag-unlad ng kooperatiba. Sige. So yun po yun. So ngayon siguro bibigyan natin ng pagkakataon si Vice para ma-inspire tayo. Ibig sabihin, mabuhay tayo. Alam niyo, malaki ang
talagang naitutulong ng local government unit sa ating mga gawain. Kayo ba na-accredited na ng Sangguniang Bayan? Ayan, may utang kayo kay Vice Mahigit matitingin ba? Yung kooperatiba, Ito po, sa ngalan po ng ating opisina, tanggapan po ng Paksido, kasama si na Kuya, si Sir Antonio Manrique. At the same time, sa ating minamahal na Likod Paris, Father Richard Rizal, ay nakasama natin si Vice Mayor ang tano ngayon. Kagabi po ay si Mayor mismo ay katawagan ko kasi kagabi at sabi niya out of country daw siya, hindi siya makakatid sa ngayon. Kaya isang malaking biyaya para sa atin, nandito ang tanggapan po ng ating Municipal Mayor at the same time ay sa katawan po ni Vice Mayor Montano. Kasama rin natin si Sir Roderick. Bigyan po natin ng pagkakataon na makapagbigay sa atin ng inspirational talk ang ating minamahal na Vice Mayor Montano. Salamat, Oliven, sa mga facilitators na nandito po. Sa ngalan po ng ating punong palalawigan, si Dr. Helen Tan, at ng ating pong diputado na ikatatlong distrito ng lalawigan ng Quezon, sa ngalan po ng punong bayan na sa kasalukuyan po ay nagkakaroon siya ng isang gawain na inihatid po ang kanyang anak. Sa inyo po lahat na mga kasama natin dito bilang umaakto pong punong bayan, ako po ay nais na magbigay-bigyan lang po ninyo ako ng mga ganang 8 oras para po makapagpaliwanag. Hindi po. Una po, sa ngayon po sa itinatadhana ng batas, isa po sa binibigyang pagpapahalaga ay ang pagkilala sa lahat po ng existing CSO o yung pong Civil Society Organization, sapagkat ito po ay tinatadhana na kayo po ay magiging ikatatlong kamay sa pagpapatupad po ng ating pong pamahalaan tungo sa isang mabungang pamumuhay. Napakatagal na po nito, subalit kami po sa pamahalaan lokal bilang pangalawang punong bayan, umaakong punong bayan, ay malugod na nagpapasalamat sa opisina po ng Paksido na kung saan po ay napakalaki ng ibinibigay na pagpapahalaga ng ating punong palalawigan sa mga paparis sa sumahan na kaparis nito. Amin pong hinihikayat kayo bilang isang binuo o isang buong organisasyon na magkaroon po tayo ng pagkilala sa ating pong pamahalang lokal, sapagkat ito po yung magiging daan natin sa mga napakaraming pamamaraan upang ang mga pagtulong na ibibigay ng ating pamahalaan ay maipagkaloob sa inyo. Hindi po pwedeng makarating sa anumang samahan ang isang pagtulong ng pamahalaan natin kung wala po kayong pagkilala. Ang pagkilala pong ito ay pares po ng binanggit ni Sir Manrique. Natingnan ko lang po kung kayo ay sadya ko pong iminali kapagkat baka mamaya po hindi pa pala, hindi naman nakikinig po pala. Sir Alex, alam po ninyo ang kahalagahan nito ay sa napakaraming pangangailangan ay kinakailangan po na meron tayong pagkilala. Kaparis po ng binabanggit kanina na ang isang organisasyon, kung ito man po ay isang kooperatiba, alam po ba ninyo na ang isang kooperatiba ay una ay ang pinuputol natin dito ay yung tinatawag natin middleman. Ito mo pong magagalit, yung pong mga middleman, yung po yung yan po yung nagiging buaya sa katihan. O labis nakikitain noong mga nagbibigay ng produkto bago dumating doon sa papupuntahan
ng ibibigay na serbisyo na nanggaling sa inyo ay napakalaki na po ng nagiging bawa. Sa halimbawa po'y bumili ako sa inyo, ano ba po'y saging? Bumili po ako sa inyo ng 10 piso. Ako po yung middleman. Ako po yung magpapamahal ng presyo ng saging. Bago po ito dumating sa end user o bago po ito dumating doon sa mga tao. Ano po ba ninyo na pagbuhat 10 piso pag dumating doon sa mga bibili ay 35 piso na ang kilo? Samantalang kung iisipin, talo pa ng middleman yung mga nagtanim ng saging. Kayo po ay nag-a-agree o sumasang-ayon na ang pagtatayo po ng isang kooperatiba ay isang pamamaraan na umunlad ang ating buhay. Hindi po lamang pansariling buhay sapagkat tayo po ay umaakto bilang isang samahan sapagkat iisa ang ating pong layunin. Ito po ay pagyabungin natin. Alisin na po natin sa kaisipan yung mga pag sinabing kooperatiba ay ang nasa isip po yung mauutang. Alisin po natin yung mautang, ilagay po natin ay kung papaano bilang isang membro na magiging isang kabuuhay mapapaunlad po ito. Yan po ang ating ilagay, huwag po natin ilalagay yung autangin. Kung gusto po yung utang, ako may dala po dun Hindi po, ito po'y sobre lang at baka po may magabigin sa akin. Hindi kaya baka po naglalagay ako ng sobre ay hindi ko na lang ilalagay. Hindi po, yung po yung kahalagahan. Kaya naman namin mga kasama sa ngalan po ng Punong Bayan, ang pangalawang Punong Bayan at ang ating pong Gobernadora Helen Tan ay meron pong isang pagpapahalaga sa buhay ng bawat isa sa atin. Napakahalaga po na ang mga namumuno, hindi ko po naman sinasabi at pinupuri sapagkat kami po ay magkakasama. Kung hindi po mabuti ang ginagawa, ay hindi po pinupurihin. Baka po may tumatuldiyan at sabihin na yung mga nakikinig sa Jose, kaya naman po pinupuri ni Vice Mayor Montano, si Governor Helen, si Congressman Arrogancia, si Mayor Rapanere, dahil kami po ay nasa isang partido, hindi po sapagkat ang mentalidad ng isang mabuting tao ay tumitingin lamang sa isang mabuting bagay. Ano po yung tingnan yung Pilipino ko? Kaya po sa inyo mga minamahal ko mga kasama, ating pong pagyamanin, ito pong ating matututunan ngayon. Gamitin po natin ito bilang gabay at kalasag sa pagpapaunlad ng ating buhay. Yung pong kooperatiba, tingnan po, alam po ba ninyo yung yakap at halik? Napakalabo na po. Napakalabo na po ngayon nung kooperatibang yakap at halik. Ito po ay napakalaki ng maitutulong sa inyo sapagkat wala pong lalabas. Ito po'y mababahagi sa inyo. Lahat po ng kikitain ng isang kooperatiba ay i-divide po ito o hati-hatiin sang-ayon sa inyo pong kalalagayan. So kung ito po'y ibibigay ninyo sa labas, pagbigay ninyo sa labas, yung tubo sa labas, wala na. Samantalang kung dito po sa kooperatiba, kung dito po ninyo ilalagay, kayo po doon sa tutubuin ng kooperatiba ay kabahagi pa rin noong tutubuin. Kaya ako po natin yun. Kaya po, success sa inyo po lahat. Isa pong ang lagi na lang po, wag na alisin na po natin yung sana. Yung po gamitin natin ay lagi pong positibo, wala na po tayong pasubali. Bigyan po natin, may momentum na tayo sa tulong ng mga taong naririto. Meron na po tayo po, ito tayo na bumubulusok. Hayaan po natin na anumang mga balakid para po yung siit ng kawayan. Ano po? Hila ka ng hila, hindi mo mahila dahil napakaraming mga balakid. Ano man ang maging balakid, kung tayo po ay mayroong isang pinupunto na nais nating marating, kaparis po ng binabanggit kanina,
yun po ay tatargetin natin. Kapares po ng pamahalaang panlalawigan, pamahalaang panlokal, meron po tayong pang 5 taong plano at doon po sa loob ng 5 taong plano, taon-taon ay nakalagay po doon kung ano ang gagawin natin sa unang taon, ikalwa, ikatlo, ika-4 at hanggang ika-5 hanggang marating po natin ang 2028. Ito pong inyong samahan. Balik-balikan naman po ninyo kami. Balik-balikan ninyo po si Mayor. Sabihin naman po ninyo, Vice Mayor, noong ang oras at alas 10, Agosto 31, na ikaw ay nagsasalita, narito po kami, humaharap kami sa inyo bilang isang matagumpay na organisasyon. Maraming salamat po. Hey, po. Pag po ako inapalakpakan, ay ako po yung nagdagdag pa ng 3 oras. Hindi po. Maraming salamat po. Sana po ating unawain, limigin ang mga ipaparating na kaalaman sa atin. Alisin po natin yung pong selos-selos. Yung selos lang po sa magkatipan. Yung selos po sa isang samahan. Hindi po ang selos, halimbawa, ay ang tingnan po ninyo. Huwag po ninyong tingnan. Ano po? Huwag po ninyong tingnan ang asenso o anuman ng inyong kapwa. Ang tingnan po ninyo ay kung ano ang i-asenso ng inyong sarili. Kaya kung sa ngalan ni Mayor Mon, Orpanel, si Vice Mayor Montano po, akin po nakikita, sir, ang mga sariwang ngiti na namumutawi sa inyong mga labi. Hayaan naman ninyo na gantihan din kayo ng sariwang ngiti na manggagaling sa pangalawang punong bayan na isang bungi. Magandang umaga po sa inyo. Okay po, Adi. Maraming salamat po, Vice, sa inyong napakagandang pananalita, inspiration po sa bawat isa sa amin. Ngayon po ay nandito po ang tanggapan po ng ating DA sa katawan po ni Sir Roderick. At siya po ay, ang alam ko po, sa Bilindiway siya yung mahala sa Coco Farmers. Sir Roderick, para sa iyo po ang oras. So magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga din po, Sir Vice, sa ating pong bisita na taga-Paksedo po ngayon, kay Sir Sandy Cortez po sa aking Sebo. Saka po kay Brother Ben na nag-invite po sa opisina namin para sa event na ngayon. So bali yung masasabi ko lang po dito sa pagtayo nyo ng co-op. Gusto po yung mall ko lang po na sinabi ni discuss ni Sir Sandy Cortez kanina. Magiging successful lang po ang isang kooperatiba kung ang lahat ng miyembro ay makikisa. Huwag lang po sana na ang mga miyembro ay titingin lang sa magiging benepisyo ng co-op. Dapat po ay titingin din po kayo sa magiging sakripisyo sa pagbuo nito. Ano po? Nagpapasalamat din po ako dahil may pagkakataon na binigay Paksedo na makapag-discuss sa inyo ng co-op. Sa totoo lang po, wala po akong masyadong kaalaman sa co-op, kaya po magandang pagkakataon din dito para sa akin. So, bali lang yun lang po. Magandang umaga po sa inyo lahat at maraming salamat po sa pag-invite. Okay po, sapagkat ang ating pong isang Board of Director, bagong dating, at di sana magpakilala rin kayo, brother. Kayo, ito, imutan ko lang ang pangalan, si Kuya Agustin. Agustin. Dirson. Okay po, Kuya, ito na po, may microphone na. Magandang umaga po. Bilang ako si Agustin Dinwido. Bagong sali lang po ako dito, kaya hindi pa ako magsalita. Kasi sabi kayo. Ako po si Ginoong Agustin Dinwido. At buhat po sa Barangay Tagabas Baba. Ako'y
natutuwa at napasali ako dito sa Katanawa kasi matagal ko na rin itong pinangarap na sana magkaroon ng isang kooperatiba dito sa amin. Dahil ako po'y nakaano ng kasali din sa kooperatiba sa Ayapas Quezon sa TMC, kaya parang nare-realize ko sa sarili ko na sana magkaroon din sa amin sa kooperatiba ng ganito. Para may madaingan ka dito, matulungan mo yung mga kapwa ko kababayan ko sa ila po. Maraming salamat sa ating isa sa Board of Director. At ngayon, para sa ating lahat sa pagpapatuloy, at ibibigay na po natin ang microphone sa ating pong si Brother at Sir Sunny Cortez. Maraming salamat. Actually, yung gagawin natin ngayon ay una, siyempre, kailangan nating makita ano ba yung yung kalidad na pamantayan ng local coconut oil mill doon sa ating ibinebentang produkto na dapat nating sundin. Then titingnan din natin mamaya yung pagsusuri ng mga kagastusan. Siyempre napakalaga yun para makita natin ayun yung ating benchmark kung kikita pa tayo dun sa ating copra trading. Kasi pag nakita natin hindi tayo kikita dun sa copra trading, bakit pa tayo magnenegosyo? Ano ba? Ang pagnenegosyo, sabi nga ay dapat ay kikita. Hindi lang yung mata. Dapat yung bulsa ang kikita. Then after nun, ay titingnan natin ano ba yung production capacity ng kooperatiba para doon sa ating produkto at paano natin mai-deliver yung production ng yun sa ating coconut oil. Yun yung isa sa mga pinakamahirap na kailangan nating gawin. Paano natin i-deliver? Paano natin may bibigay yung kalidad na hinihingi ng coconut oil mill, kalidad, oras, at dami ng produkto ng nyo. Ngayon, ang ibibigay namin sa inyo ngayon ay yung ating unang tagapagsalita ngayon ay ito ay talagang merong karanasan. Gagap niya talaga, kuhang-kuha niya yung pamantayan ng coconut oil mill kasi ito siya ay nagtrabaho mismo sa coconut oil mill. Kaya itong tao na ito ay authority na magsabi kung ano yung kalidad at ano yung uri ng copra na dapat nating tingnan. At ipapakita din niya sa atin yung requirement ng bawat coconut oil mill dito sa Quezon. Ngayon ay hindi lang namin nakasama si Sir Ariel Manyala, yung medyo may edad sa akin nung binuo natin yung Quezon Coconut Farmers Cooperative, Pangulo. So wala lang siya. Actually siya yung yung kinasangkapan ng ating punong panlalawigan para makausap ng ating governor yung mga local coconut oil mill. Para yung sinasabi ni Vice ay huwag niyo kang isusumbong ha. Oo. Kasi ang i-eliminate natin ay mamaya i-discuss ni Bong yun. Yung isang layer ng pagnenegosyo tungkol sa produkto ng niyog. Pwede direkta na yung co-op saka yung coconut oil mill. Kung gusto niyo ba? Ay parang hindi, Vice eh. Gusto niyo ba? Ay parang hindi nakangiti eh. Sige. So ngayon ay binibigay ko sa inyo si Miss Maripet. Ay, tanong pa ko. Hello po, magandang umaga po sa inyo lahat. Additional lang po dun sa introduction ni Sir Sunny kanina regarding po dun sa community. Si Sir Ariel Manyala po kasi is consultant to the government. Malawak po yung network niya. So kami po nag-meet si Sir Ariel way back 2019 pa. Nasa radio pa po ako, nasa broadcasting pa po ako. Kasi ho di ba nag-COVID na gigil po ang mga oil, so nag-shift muna ako ng trabaho. So yun po, one time nag-meeting kami, nag-discuss namin kasi nagbuo kasi si Sir Sunny last March ng cooperative, yung mga coconut farmer. So nandiyan na po kasi yung supply. Ang tanong po namin, saan yung dadalhin? So wala po may network ng oil mill. So nung nag-meeting kami, ay hindi lahat sila sa akin. Tinanong niya ako kasi alam niya yung background ko sa oil mill. Sabi niya sa akin,
Ma'am Faye, kilala mo ba si Sir Edwin? May mga kontak ka pa dyan. Eh kasi, in fairness naman po, yung mga work ko po, direct reporting ako lang sa kanila. So, sabi, nung nag-meeting naman sila ni Bob way back August 2 po wala. Na-discuss yan. Kasi po, may mga Manila company na pumapasok dito. Ito yung mga Manila company na sinusuplayan ng mga originator natin na ang ginawa nila, gusto nila magtayo dito para monopolize yung okra. So, sabi namin, bakit ganon? Kasi yung mga oil milling natin, yung mga high-fire na oil milling natin, siguro naman kilala nyo si Tantuco, si Talquest, yung mga yan, malalaking kumpanya po yan. Ang tanong po kasi, bakit hindi nasusuplayan ng Quezon Province ng okra? Kung meron kang po, napaka-limited. Honestly po ako, sa 15 years po with the oil milling industry, kumukuha pa po kami ng Masbate, Bicol, Samar, even Mindanao po, binabarge po namin yan. So, kung yan po yung nagagaling pa doon, magkakaroon na kayo ng idea kung gaano kalaki yung requirement namin for this. So, noong August 10 nga po, this is a confidential meeting ng mga oil leaders. Ang kumatin po doon, hindi po middleman, hindi po staff, hindi manager. Mismo pong may-ari ng mga oil mill. So, yun po ay history gawa ng kauna-unang pagkakataon po ng governor na kapag-meeting sa mismo may-ari ng oil mill. Not just mini oil mill, but ito po yung mga high profile. Ito yung may mga natanggap ng buo, natanggap ng kopra. Ginagawa po kasi nilang biodiesel, yung edible oil natin, tapos yung mga Miami, pinakikita yung mga market. So, hindi po basta-basta yung naging meeting ng August 10. From there po, nag-meeting kami nila sa Sunny. So, ito nga po, sabi, babalikan si oil milling, si cooperative, nasang stage na po ba kayo? So, para lang po mabigyan na kayo ng overview, gusto ko lang pong malaman, ano po bang kalimitan ang tinatransak niyo? Buo o kopra? Combine po. Ito po ay based lamang po sa assumption. Hindi po kasi ako pwedeng mag-declare. Hindi namin sila pwedeng tanongin kung ano yung requirement nila. Ito po ay pinompute ko based lang sa makina na ginagamit ng oil mill. Ang isang expeller po, yung pambiling po ng kopra natin, ang isang expeller po, sa 24 hours, kumukonsumo po yan ng 25 tons. Pag maganda po ang lahat ng parts na. So, imagine niyo po, kung si Pagbilaw Oil Mill, 4 lang po dineclare ko, 100 tonelada na yan ang kopra. Nakita niyo po ba, yung laki ng market na pwede niyo pagsuplayan. Ngayon po, yan po yung first district lang. 4 na oil mill lang po yan. Yan po yung Pioneer Oil Mill. Yan po yung malalaki. Yan po yung nagtatansak ng bultuhan. Si Pagbilaw Oil Mill po, nakikita nyo after Pinas, pag galing kayo dito, nasa right side yung maraming nakapila. So, hindi na lang po pinalagay sa akin yung mga iba pang details sa ayan kasi medyo confidential. So, si Pagbilaw, yung first district po, sa 4 na oil mill, meron na kagad kayong 600,000 kilos. A day po yan ha. A day po yan, hindi po yan isang angguan. Pag po ang isang oil mill po, ang kalimitang nire-receive niyan, 300 kilos a day. Ito po kinumpit lang namin based sa operation nila. So imagine niyo po kung gaano kalaking supply yung kailangan namin ng oil mill. Ganun mo kalaki. Picture taking muna tayo kay photo documentation kay Vice para may meeting ata si Vice. Dito lang. Kasi may ganyan. Yun. Yan po.
Hello po, good afternoon. Good morning po ulit. So ito po, first district lang po ito ha. 4 na umi lang po yung kinuha. Yung second district po natin, yan po yung pinakamalaki. Nandiyan po ang La Suerte, Primex, Mount Holly po, Dumuit, yung po tapat ng Queen Margaret. 2 oil mill po yun, yung kabila po is Pampor. Ang Peterpol po, yung isa po diyang oil mill, ang empleyado po niya, 5,000. Isang oil mill lang po yun ha. Bakit po? Kasi sila po hindi ng kopra. Tumatanggap din po sila ng buo. Nagkakaroon sila ng desiccated coconut. So yung pag-desiccated coconut po, mamaya di-discuss ko kung ano po nagiging problem namin dun sa niyog. So yan po. Second district po, 3 million na kagad, kilos a day. Kopra po yan ha. Hindi ko po sinamang buo. Kopra lang yan. Kaya ba natin provide? Kaya magtataka po tayo, di ba? Bakit nagtataka kayo bakit ang presyo hindi tumataas? Pero kung titingnan ninyo, yung stock ng Quezon Province kulang pa sa isang oil mill. Di ba? Nagtataka po kayo. Mamaya, iyan na yan. Oo, may pumapuanta pang mga ano. Oo, Manila base, pumapasok dito. Dati yung company nyo, sinusuplayan lang namin ng crude coconut oil. Ngayon, umupa sila dito ng isang oil mill na totoo, tapos namimili sila ng coconut. Pumasok sa manufacturing. Dati ko rin na deliver lang si Quezon Province doon. Kaya magtataka po kayo kung bakit ang Bicol, Sama, yung Region 5, even Mindanao, nag-supply sa atin ng coconut. Kasi si Quezon Province, hindi po kaya. Ang hinahanap nga po namin yung stock po na nangyayari sa stock natin ng coconut. Kasi kung dyan pa lang po, tapos kayo lang yung magsusupply, kulang na kulang po. Pero dito pinakamaraming Dapat dito, coconut, kasi designated tayo as coconut province. Isipin po ninyo ito per day. Ang bawat kumpanya po, per day ito. E nangangailangan pa po ng buffer niya. Actually po, mas mataas pa din ang kailangan nila. Kinumpit ko lang po yan this dun sa gilid. Sa expeller. Eh kung mas marami pa po, kung yan ay 2 po expeller. Kasi imagine niyo po kung gaano kalaki po pero ang kailangan niyo. Hindi po kung habawa 4, 100 lang. Hindi po yan bibili ng 100 lang sa isang araw. Lagi po yan may pasobra. 300 buffer po lagi. Yan po. So, 4th district lang po isa. Obvious. Actually, yan po ay subsidy lang ng isang malaking oil mill. Nagtayo lang doon kasi nga ang purpose niyan, maharang yung kopra. Gets niyo po, strategic planning din po yan kasi ng oil mill. Magtatayo ka ng pamilihan sa isang bayan para yung kopra maharang. Next stop. Tanong ko lang po, sino po dito nag-trading ng kopra? Yung namimili. Paano po ninyo binabayaran ng kopra sa bawa? Si Kuya, susulit sa inyo. Paano niyo po siya binabayaran? Paano po ang paraan ng pagbili natin ng kopra? Pagka-timbang po, pinakat. Paano pong pagkaklase? Bawa po ay ang porsin ko ng kopra sa mga Sariwa. So, ibig sabihin, hindi po maganda ang luto. Yung iba po, kalimitan po, ilang percentage ang pagkaklase nila sa luto? dito po ay yung datawag na kuryente. Hindi na po yung Oo, sariwa. pag nag-15%, Sariwa po yun. Hindi po semi ha, sariwa. So, ilang araw po yung niluto? Pag ganong sariwa. ilang araw magkaluto po. Ay, minsan po ay tumatakbo yung pag ang pagkasaman po ay pagpagayang. Ang pagkakopra po ninyo, binibila din po muna ang niyog bago nyo po niluluto. O diretso na. Meron pong diretsuhan na hindi po ano. Pero meron pong nagbibilat sa ngayon.
Kasi po, sige tatay, salamat po ha. Kaya ko po tinanong po nagte-trading. Kasi yung susunod ko pong i-discuss is pamantayan po ng kopra. Base po ito sa experience ko sa oil mill. Ang oil mill po kasi, pag kami nag-receive, alam niyo po yung binabaysok. Natusok namin. Kinukuha po kasi doon yung pag-moisture. Yun na po yung sinasabi ni tatay na sariwa, o moisture content. Tatlong klase po kasi ni-receive namin. Resekada, semi, at saka yung fresh, kung sabihin nga po nyo yung sariwa. So, based po kasi doon, ang resekada po kasi, 6% to 8% ang moisture content niyan. Kung mas mababa po yan, mas maganda pa. Bakit po nakakaano si cooperative naka-question mark? Kasi po, kung yan ay ililisip ko ng oil ng 6 to 8%, tama po ba na bibilhin din yan ni cooperative ng 6 to 8%? Bakit po? Ay, 6, ano po binili din ni oil ng 6%. Bakit po si cooperative hindi pwedeng bilhin ng 6%? Opo, moisture content po. Kung halimbawa ako si oil mill, bibilhin ko siya sa inyo ng 6%. Ikaw si co-op. Ako si oil mill, 6%. Siya si member, magsusulit sa'yo. Ilang percent dapat ang bibilhin mo sa kanya? Requirement. Ang bili dapat ni co-op. O, sige. Tigil po muna tayo dun ha. Mamaya ako sasagutin yan. Bukas sarado. Ito po, semi-resikada. So, kung kayo po yung nagkukupra, hindi ko na kailangan i-describe kung ano yung tsura ng mga semi-resikada. Ang pag-uusapan po natin dito, percentage. So, ganun din po ang tanong dyan. Kung si semi-resikada, bibigyan sa inyo ni Olmin ng 9 to 13%, ilang percent dapat siya bibigyan nito? 9 to 13. Bakit po? Ano yan? Inisayin mo yan. Sa co-op. Sige po, mamaya natin nasagutin yan. Ito po, moisture content. Actually, 14% lang yan. Sa actual po, maabot yan ng 35%. Sa actual po, pag-receive ng fresh, naabot po yan ng 35%. Para lang po magkaroon kayo ng idea, sa oil mill po, pag binaysok, hindi po yan visual. Kasi si tatay visual ang ginagawa. Opo. Actually, yung iba, hindi ko alam yung sa kamay, doon kami nagbibis sa training namin. Pero sa oil mill po, niluluto po yan. Marami pong, Wala bang instrument na pwedeng pag... May niluluto nga po. May niluluto po siya. Hindi po kasi pwedeng pag sinaksak mo sa kopra, automatic po hamang-moisture. May mga computation po kasi yun. May mga grade pa po conversion yun. Nasa instrument PCA na po. content talaga. Meron po instrument na pagkabaysok, natitindag po namin yun. May mga class po kami pinagulutuan. May temperature po kami ginagamit para makuha yung pinaka-moisture. Meron po nun. Pag ganun po, medyo may pressure din. Alam niyo ko yan. Sa DA. Kasi sa PCA po kasi may base table siya na pag ito yung may tatawag pa kami grade, moisture, may computation. Ngayon, pinamadali ko na lang. Ayaw ko na mag-discuss doon kasi more on chemical, ano na yun matatagal lang. Ito po, dito papasok yung tinatanong ko sa inyo kanina. Bakit kung halimbawa si Co-op, bibilhin niya na, halimbawa si oil mill, bibilhin niya ng 6%. Si Co-op, ilang percent dapat na gagraduhan ng resikada? Nakita niyo po yan, si member 1 po, meron siyang 1,000 kilo. Binis ko yan dun sa pricing ngayon na ang nangyayari, yung sa monitoring ng PCA. 26 pesos. Pero ang moisture niya, 7%. So, papasok siya as resikada. Ngayon, si 7% po, ilalas ko siya dun sa 1,000. So, may 70 kilos po kung ibabawas dun sa 1,000. Ang moisture po ay binabawas sa tingin. Actually po, ako natatawa. Hindi man ako natatawang naiinis ako. Kasi nung isang Tuesday po, may pinuntahan kami Co-op. Tuwan-tuwa sa akin yung member. Kasi yung daw po truck, umalis sa kanya ng ang timbang ay 6,100. Pagdating daw po doon sa pinagdalhan, ang timbang daw po ay 6,200.
Pwede po mangyari yun. Pwede yung mangyari. Kasi nasa nasa pag-stock niya ng kopra. Pero hindi niya na-compute yung moisture niya, kinatasya siya na 310. So imagine niyo po, 310 kilos, ang pinagbasehan lang niya, yung initial na timbang. Hindi niya tinignan yung pagkakaltas ng moisture. Saan pa namin moisture? Sa kopra din po. Kaya habang tumatagal, kakamoisture. Opo, dito. Actually po kasi ang kopra, habang ini-stock natin, nagre-reseto. So bumababa po yung timbang. Di ba sabi mo, wala siya, di ba, 6,100. Nung nagmating doon, naging 6 na. Kasi po, may timbangan. Ang timbangan po kasi ng normal na cooperative, yung basta lang yung ginagaling nila. Ang timbangan po kasi ng oil mill, truck scale. Malaki. So may difference po yun. Kaya kung kayo po ay cooperative, Calibrated. ang cooperative po, hindi ka calibrated. Calibrated doon sa... Ang oil mill kasi, depende po, every 6 months, nagka-calibrate kami. 6 months. Kaya, sabi, di standard yun. Oo. Kaya pwedeng tumaas yun. Ang problem pa nila isa, hindi sila nagkaklase. Kapag maganda po ang luto, binibili daw nila ng 25. Kapag daw po pangit ang luto, bibili nila ng 24. Tapos si 24 na binili nila, iluluto nila ulit. May imagine nyo po yung bawas ng timbang doon. Oo. Tapos pag niluto nyo ulit, i-stock mo. Kasi kung hindi pa naman abot doon sa capacity ng truck mo pag i-deliver, so mababawasan pa yun. So, dagdag po ang gastos. So, malaki pong effect ang moisture sa kopra. At isa pa po, hindi niyo po pwede pagsamasamahan ng bawat klase ng kopra sa isang bodega. Hindi po. Ang resekada sa resekada, ang semi sa semi, at sariwa sa sariwa. Bakit po? Kasi yung magkakaiba yan ng pag-moisture eh. Yan po ang isang problem namin sa amin. No offense ha. Hindi ko po sinasabing kayo yun ha. May nag-deliver po, binaysok namin. Ang sabi sa amin, resikada. Pero pagbabaysok namin, halo-halo yung laman. So ano pong ibig sabihin? May palaman sa loob ng sako. Natatawa si Kuya. Normal po yun. Hindi ko sinasabi kayo, pero normal yun. Kalimitan, alam yun ng trader. So, paano pong ginagawa namin doon? Iiyak po sa amin ng trader kasi hindi namin yung kukunan ng moisture base sa bison. Pinapagtaktak po namin yun ng hilalay. At doon namin sinecheck-check. Actual. Dapat po gano'n. Yung iba po naman, gano'n ang gawa. Alam nila nagawa 200 sacks, may yung color coding at tali na sako. Yun po ay doon sa amin. Pero kahit po pag minsan may partida na, may panahon pa din. So yun yung kasi gusto namin establish ni Kuya Sani na... Yan ay hindi problema ng farmer. Problema yan ng trader. Kasi may mga trader na gusto kumita na, gusto pang dagdagan po kumita. So, ganito po yan. Hindi na kukumpleto. Ang pag-moisture po ng oil mill ay hindi po pare-pareho ha. Magkakaiba din po kami ng paraan. So, kung kayo po ay mag-deliver sa isang oil mill, ikukumpara nyo po. Mahirap po ang trabaho ng sa financialan. Kasi po, pagbabasehan ninyo, gano'n ba kataas yung moisture nito? Sa moisture pa lang po kasi nalulubo. Yung moisture po nakakaltas ninyo sa member, yun po yung ipapabangga naman ninyo sa moisture na kakakaltas naman po. Anang oil mill. Kaya ganun po ka-critical ang pagkakasya. Even naman po sa buo, may rejection po ang buo. At speaking of buo, kasi ako po nag-virgin coconut oil din. Nag-reject po kami ng niyog. Ilang days po bago anihin dapat ang niyog para magandang magaling? 45 days. Pero ang kalimitan po talaga dapat ay 55. Alam niyo po ba, ang common encounter po sa buo, magda-deliver, ito yung kalimitang reklamo ha, hindi ko alam kung sa third district, pero third district. Di-deliver nila yung niyog, yung buo. Punta silang Peter Paul. Pagdating sa Peter Paul, reject, 2 tonelada. Kasi po yun, alam din nila kung pwede pang desiccated. Yung iba po kasi, hindi man sa buko ko ba iuhug pa.
Oo. Tapos, ang gagawin ni farmers o ni trader, ipapakopra. I-deliver sa oil mill. Goma po ang tawag namin doon. Wala po kami makukuhang langis doon. So, yung presyo po, nakabase din kasi sa klase. So, pagkalipala ng okra, dapat tignan mo na yung parang goma. Kasi kung kayo po ay magniniyog, tapos magbubuo o magkokopra, yung intended for buo, yun talaga. Yung intended for kopra, yun din talaga. Huwag po nating anuhin na pagka kakawitin lahat, tapos pag hindi natanggap ng buo, koprahin. So yung kahapon po, yun yung naging usapan namin eh, talakayan. So ang naging mandate nila, magbubuo na lang sila. Kasi magbubuo talaga sila eh. Pero anong idea na pwede? Pag sa kopra po kasi talaga 55. 55 standard. Pero kung tutuusin po, kahit yung 45, hindi nyo naman talaga alam na 45 days yun eh. Ang may alam talaga nun, yung magaling na magtarit. Kasi hindi ko naman alam kung kailan talaga sumibol yung buko na yun eh. Alam ko yun eh. Alam din po ng may sarili. Gawa ng pag kinawin mo yung uno, makawit ka. Oo, alam din. Kaya hindi ko talaga pwede sabihin sa akin na 45 days na yun. Baka kung minsan mababa pa o kaya kasi yun, sana po yun. Pag kailangan ni anak ng cellphone. Sa mga ngawit. Diba, may mga, aminin natin, may mga ngawit na aling ipong para sa akin. Yes, isa pa po yun. Baga, Kaya po, kung kayo mismo yung may-ari, hanggat maaari sana, pag kayo ay magkakawit, sumama kayo. Para kita talaga ninyo. Kasi alam ko baka may tabo na bulok. O kaya asahan ng saging. Magkano yung maliit? may sariling ipunan. May buo. Hindi legit po kasi. Ako po sa PCO kasi meron kaming pamantayan. Ang isang niyog na maganda dapat 1 kilo. 1:1. Ang kopra po kasi, ang 1 kilong kopra, pag maganda talaga yung ginawa niyo yung kopra, 3 to 4 buo, 1 kilong kopra. Paano natin sa inyo, kasi importante yung sinasabi niya, yung quality kasi, yung quality criteria. Oh. Ano yung tawag to, yung sura nung yung na 40 days, na 45. Kasi ang idea na sinasabi ni Ma'am ay pwedeng 45 to 50 days. Sa yung kulay, base ba sa kulay? Anong kulay? Ay, isa-isa po ha. Sige po. Pag brown na lahat, tuyo na yun, okay siya, mature siya. Pero pag may green, pag-agap ng pag 11 months. Pawala sa bulaklak. Ayun, importante po yun na nakatala sa ating buwan. Every 3 months, kalungkitan dapat. Before 3 months, mag-aalis sila. 45 days po yung survive. Kaya about sa size, meron pa malaki. 1 kilo nga po. Kasama ng yung Depende sa palay, hindi ka marunong. Pag yan ang bunga ng tagulan, bunga po yan ng pipinip. Wala po po yung So yan po, ang pinaka-ano tuloy nyo, kung kayo mag-co-op, kailangan nyo ng storage. Tsaka, pagkaklase ng kopra. Even po sa buo, kailangan pagkaklase nila yung maganda ko. Ang isa pong factor kung bakit ako nandito na kasama, kasi may target date si Sir Sunny na October. Tsaka si Sir Ariel, magmamawa sa inyo. Kasi ito pong mga oil mill na to, yung mga may-ari po kausap natin, pwede tayo i-priority. May direct contact po sa loob. So, kung halimbawa, hindi po trader. Meron ba kayo idea na storage kung gaano kalaki ba dapat? Ang storage po ng kopra dapat open. Hindi po siya pwedeng secluded, sarado. Kaya na po mag-isip. Kasi, aflatoxin. Actually, yan po is
hindi naman nakaka-apekto sa pagbili ng kopra. Yun po kasi yung chemical content na inaalis ng leaching earth sa pagpaprocess para maging ako po kasi, para po ang background ko po kasi sa oil milling, biodiesel at saka virgin coconut oil. Yun po yung ginagamit namin. Yung puti-puti. Actually, may puti din siya sa refinery. So, okay lang yung 5 minutes habang. Tinatanggap po yun kasi talaga po normal na amarin yun. Lumalabas yung mga products na yun. Wala sa pagpabiyak nyo. Pumapasok ako ang aflatoxin. Meron po yun. Kaya nga po sa pag-refine natin, ang dami chemicals. Pero ang nakakalis po doon, bleaching earth. Pero ano mas prepared nyo, yung niluluto o yung binibigyan ng tao? Actually, wala naman pong prepared ang oil mill. As long as magandang klase yung koprang isusupply ninyo. Oo. Actually, hindi po naman technically desikada lang ang tinatanggap ng oil mill. Kasi po, sige, bigyan ko na kayo ng background ng oil mill. Ang paggiling po ng oil mill, mayroon din po kaming tinatawag na mixing. Kasi po, ang langis, yung CNO po, may standard din yan. Kapag purong resekada po, tumataas ang FFA niyan. Pag diniliver, free fatty acid po, dalawang klase yan, oleoic at saka lactic. Yan po yung pinaklase din doon sa pinagdadalhan ng CNO. So pag resekada po, napakapula po yan. So nagbe-blending din po kami. Halimbawa po, dalawang salok na, actually ang salok namin ay loader. Dalawa, isang resekad, isang semi at isang fresh. Kaya po makikita niyo ang oil mill, hindi po ang bodega ay isa. Oo. Actually, hindi lang tatlo. Kasi imagine niyo po, kung 300 tons everyday ang kanilang marireceive, gano'ng kalaki yung tambakan? Tatlong classification namin. Kaya iba-ibang bodega yun. So kung nag-i-stock po si oil mill, nakaka-apekto po yun sa loob din ng supply. Kaya pag marami po yung stock, nagtataka sila bakit daw hindi nataas ang presyo, wala ng kopra. Eh kasi si oil mill, ang daming stock. Ano yan? Naka-stock yan, hindi na magpapawala. Sino po dito nakaranas ng kokolisap? Way back 2019? 20. Sabihin ko lang yun. O basta yung part na yun. Ang kopra po noon, nag-63-65. Ang Batangas po, ang una dinali ng kokolisap na hawaan si Quezon Province. Walang stock ng kopra. 63-65. Yung may stock po, hinuhord. Kasi inaakala nilang aabot ng 770 lang. Nakasurvive po ang oil mill. Bakit? Kasi po si Bicol hindi siya may stock ang oil mill. Kaso syempre, yung araw-araw nagbiling mo ng 100 ng 100, maako yung rate mo. Ang nalalasa yung Bicol. Kasi sila nakapag-supply sila. Nakinabang ng 63-65. Nung nakabawi ang Quezon, nagkaroon ng stock, bumaksak 35. Yes, nagpiso pa ang buo. Kaya imagine niyo po yung effect ng pag-mill. Isa pong factor yon na kailangan ang cooperative magaling ang marketing. Magaling bumasa ng trend. Kasi po ang oil mill sa centavos nagkakatalunan. Sabi ko naman, sige, bawa si pagbilang oil mill, presyuhan ka ng 31. Presyuhan ka naman ni Tantuko ng 31.05. Ay yung layo ng konsumo ng diesel. Analysis po, financial analysis din po. Meron po nga minsan ay kahit na ay magkaiba na preference. Magkaiba rin na siyempre po, kasi magkaiba naman po ng chemistry. Hindi po kasi isang nagluluto. May siyempre preference pa rin po kasi na pagluluto natin. May kanya-kanya din po kasi silang standard. Meron po diyang protocol kasi sa inyo kung paano po sila magluluto. May kanya-kanya po kami procedure. Actually kami nagtatawagan pero nagtatawagan hindi nagpapakilala, nakangapa kami ng presyo ng bawat isa. May marketing kaming nasa labas, nasa pila. Bawa kung ako ay si Tantuko, yung aking marketing nakapila doon kay JNC. Nakangapa sila ng presyo. Tsaka yung mga kopra deliver yun. Pinaklase nila. Ganun po ang standard ng marketing. Tsaka po yung presyo ng oil mill, dapat monitor ninyo.
Tsaka, total, tuturuan naman kayo ni Kuya Sana yung kumuha ng production plan. Makikita po niyo yung kailan kayo sasagad. Kasi pag sagad po ng kopra, pagbaba ng presyo. Tama po ba? Pagtaas, yan. Yung demand and supply. So yung kung alam niyo po kung kailan kayo aanin, mamamonitor niyo yung presyo. Isang factor po yun na dapat ninyong titingnan. Financial, financial analyst na po dapat ninyo yun. Kaya dapat ako, kung ako si Co-op, bilang member, yung sa membership ninyo, yung mamimili sa member, magaling dapat mag-monitor. Pangalawa, magaling mag-monitor ng price sa market. Tapos, kung kayo nag-deliver, hindi naman kayo mag-deliver, isa lang, di ba? Pwedeng lahat ng oil mill lalagay, mag-deliver kayo. Tingnan niyo yung paraan ng pag-bumuso sa kayo dito. Makikita niyo naman po doon, mapagkukumpara niyo kung saan maganda at isang pangit. Pero yun naman po lahat, nakabase yan sa standard ng PCA. Kaya nga lang po kasi, yun nga po yung luluto. Nasa standard din ng oil mill. Kasi may standard din kami sinusunod pag kami ay nag-deliver ng oil. May penalty mas malaki. Pag lumaas na po siya ng 5, 1% at half na po yun. Hindi po ganahan. Yes po. Yes po dun sa mga oil mill na yan po parang napuproduct yan. Yung nakagawa yung iba po, yung nagpo-produce na oil mill po, yung CNO, yung fruit coconut oil, from Copra, hindi pa po siya edible ha. Yan po ay dinideliver pa sa refinery. Yung iba pong oil mill, katulad po ni Tantuco, pag tagbiling nila, may sarili na po yung refinery. Nire-refine na namin. Tapos, dalawa po klase yung nire-refine. Yung isa po, ginagamit for biodiesel. Dalawa po yun. Yung talagang edible oil na at yung lao na tinatawag namin, intended for biodiesel. So, ibig sabihin po, kung sa inyo, Copra, giligin ni oil mill, dadali niya sa refinery, dadali pa niya sa biodiesel. Dalawa. Marami pong sanga-sanga. Po ma'am, kung iyan pong napoproduce na mga halimbawa langis, kung iyan po inilalabas pa ng bansa. O, may nakita po. Meron po. Meron po. Kasi po, kasi nga po, ang laki nga po ng commitment natin sa Copra. Kasi po, from CNO, pag po yan ay ginawa pang refinery, biodiesel. Si biodiesel po, nagaling din sa CNO, yung pinaka-base product niya. Mayroon pa po yung mga tinatawag na panggawang sabon, may napuproduce po yan. Pinipick up pa. Even po yung BCO, yung buo, gagawin po yung desiccated coconut. Ina-export po yan. Si virgin coconut oil po, kalimitan kumukuha dito France for cosmetic. Export quality po. Yung BCO po kasi tatlong klase eh. Pwedeng wet, process, dry, at saka yung fermentation. Yan din po yung dahilan kung bakit pag nagkakaroon tayo sa PCA, bakit napakalala ng presyo. Kasi laging natatali ang presyo ng coconut oil sa world market. World market. Ako rin sir yung punto ko eh. Kasi sa mga dialogue, minsan nakasama na rin ako dyan. Alang katwiran sa atin, dinidiktahan tayo ng world market. Kaya based po dun sa presentation ni ma'am, posible naman yan siguro na for domestic consumption lamang napoproduce dito sa Pilipinas. So, siguro pwedeng gawa ng paraan ng PCA na kung maaari, wag nang lumabas. Kasi kung gagawin ho natin ng Actually po kasi sir, di ba nasabi nga po namin nag-meeting, ito pong mga oil milling industries na to, pag pinapatawag ng PCA, na-attend lang po sa mga manager. Hindi ko yun. Walang pinaka-may-ari na na-attend. Wala. So, kaya nga po sabi ko sa inyo, history na si Dr. Helen Tan, na-pattern niya lahat. So ito po, mismo may alang kausap ni Dr. Isang factor din po na kaya siguro kayo nahihirapan sa pagkapresyo kasi gumagamit. No offense po ha, may trader po kasi. Ngayon kasi po si trader, established na yan sa oil mill. Nakakapagkasama yung track record niyan maganda na. Kaya dapat si cooperative, pag magsasubmit, maayos para magkaroon ng track record. Oo, budget. May tanong pa po. Yes, sir. Hindi po ito ha. 1,000 kilo.
nung iyan natin, itong persyento ang moisture content. Ito po kilo ang nabawat dito ha. Sige po yung binili nyo yan sa presyong 26 na nakawa ka o nawalan ka ng 70 kilo. Nawala ko na, kaimbak lang yan. Nagresito, nabawasan ka ng 70 kilo. Sa bawat isang kilo ha. Kaya kung isang oportunidad ka, 700 kilos na ito nawawala sa inyo. Binayaran nyo yun. Di ba ka? Yan ay ibinabawas ng ng trader. Sa inyo rin. Di ba? Yung dapat ikalulugin nila, kasi binili tayo walang resiko. Yung pinasa sa... Yung pinapasa sa mama. Di ba ka? So, libre-libre sa pagkalugi ang dahil yung posibleng ikalulugi nila, ipinasa sa inyo. Ngayon, naintindihan na ninyo. Kaya po, mas maganda na meron tayong eksperto nga rito. Kasi mas lumalawak po ang kaisipan. Diba? Kung gaano po katagal yung resikada na gaano katagal bago mapulot yung halimbawa yung magre-resikada kami ng Cobras, hanggang gaano katagal na pwede siyang i-resikada i-stop? Actually po kasi, pag dumating na yung resikada sa oily at 1% na, subject to question na po namin yun. Masyado na po kasi siyang tuyo-tuyo. Pangit na po lang siya. Kayo po kasi ang sa oily po ha, kasi kami, technically hindi naman po kasi kami nare-resikadahan ng tuyo-tuyo. Kasi ginigiling naman natin yun eh. Kasi sabi ko nga po, meron kaming bodega. Alam namin kung kailan yung physical, alam namin, monitor namin yun. Ibig sabihin po, di ba, halimbawa, may dumating na mga ilang araw lang namin start dapat bago. Tatlo, apat na araw, isang pat. Yan po yung makikita ninyo sa production plan ninyo. Kasi Pero hindi po. ideal, ano ba talaga? Hindi, ilang percent po kasi yung inyong dumating. Tingnan niyo po sa percent. Kung pinarcent nyo yun ng 6, makikita nyo yan. Kung yan ay mag-3 na, mag-aalanganin po kayo yan. I-deliver nyo. Hindi po kasi natin pwedeng sabihin na ilang araw dapat naka-stock sa resikada. Kasi po pag sinabi natin ilang araw na naka-stock sa resikada, dugi po kayo. Kasi yung nagre-reseco siya, bababa yung tinda. Kaya ako po, kung halimbawang may target date kayo, halimbawa sabihin nyo sa member ninyo, deliver tayo ng Sunday. Saturday lahat nandito yung resikada. Klase, deliver nyo po kayo ng Ako nga, kailangan sabay-sabay mo. Oo. Pwede mo rin po i-stock ng matagal. Kasi kayo rin po ang lugi. Bali, hindi pala po ideal na magresikada. Kasi baka abutin siya ng sobrang dry, malulugi. Nasa inyo nga po yun. Nasa policy po Bababa rin po. po kalitan ay. Nababa. Basta pag 1% po sa amin nagko-question na kami, tatatanggapin o hindi. Tinatanggap din naman namin. Kaya nga lang, sir, ang nangyayari kasi, presyo ang pinagbabasehan namin. So imagine niyo po kung yung kinuha niyo yung resikada ay niresikada niyo pang over. Tapos presyo. Sa ganun. Paano siya nagawa po ay? Nagawa po ay sumonitor namin. Tulad ngayon, meron po tayong nakaambang na inyo. Halimbawa dumating na tayo doon sa punto na doon na namin nakikita kung paano tataas. At meron naman kami ibigay para i-stock. Kasi yun po yun. Yun po yung pag-uusapan ng cooperative. Ako po kasi, ang binibigay ko po is pointers lang. Yung rules po ninyo kung paano ninyo patataasin yung presyo at kung paano kayo mag-stock, pag-usapan ninyo po as cooperative. Binibigyan ko lang po kayo ng idea kung paano ang effect. Proper handling. Oo. Sa inyo po yun. Kayo po ang mag-decide. Mag-discarte namin. Discarte nyo yun. Pati presyo, discarte nyo yun. Kasi kami, kahit sa presyo kami, nag-discarte kami na kami. Hindi yun. Kasi isang factor po yun kung bakit kayo, kung papasok nyo sa trade. No offense. Kung si trader kukunin ng 25, papasok mo naman ng 26 sa ulo. Ganun kasi yun. May presyo. Nasa marginal po ninyo yun. Hindi po natin pwedeng sabihin na deliver ka agad. Nasa discarte po ng cooperative mo. Actually, mamaya, madidiscuss po natin dun sa production plan. O ano yung tawag dito. Kaya nababanggit ko kanina yung tamang oras, tamang dami na i-deliver natin. Tapos tamang tao. Mamaya natin yun. I-discuss natin natin mamaya. Kasi tama yun, dapat may plano yung ating marketing plan kaya pinag-usapan strategic
planning para doon sa pagbibenta ng buo kopra natin. Ano? Kasi kung gusto nyo magpakalugi, tuyo. Alam mo, Pangulo Jonathan, kung gusto nyo magpakalugi, tuyo natin. Pero may kita po natin mamaya doon sa production plan po natin para hindi tayo maiwasan natin yung pagkalugi. Yun naman yung aim natin. Okay na po. Wala na po. Sige po. So, yung pong piniskas ko, hindi po para ma-discourage kayo sa moisture ha. Para lang po kayo magka-idea kung paano kayo magpa-plat ng cooperative community. Para magka-idea po kayo kung ganito ba yung moisture, paano ba namin bibigyan kay ano. Kasi may patronage na pa naman kayo, makukuha yun ng member. Sige po. Kaya halimbawa, kung ang co-op ay mamimili, dapat mataas yung hindi naman mataas na malulugi naman yung magsasaka. Makatarungan yung lalagay natin mo. Halimbawa kung 6%, 12% pwede na. dapat gano'n. Oo. Nasa marginal expenses kasi. Kasi kailangan mo pag-itino po yung expenses ninyo eh. Kasi kung ilang araw mo pa i-impact yan, i-receive yan, dapat i-project mo yun. Tapos ano ba expenses? May sarili pa kayong truck. Sarili pa kayo May hornal. May driver. Meron pa kayong helper. Siyempre pag-deliver, may diesel, di ba? So, hindi po kasi makukumpute. Kaya sabi ko nga dito sa kakalina, na ginagawa ko kasi ito, may pala 300 din na wala sa wala sa tapos may ganun pa yung diesel. Hindi lang kayo mag-deliver sa isang observahan nito lahat ng mga tsaka yung moisture. Tapos yung po nakakolumnar. Halimbawa, ito lahat na si Dada. Ito yung mga nabibigay na ako. Nahanap sa kanya. Total. Tapos pag-deliver ninyo, ilan ba? Pag-deliver. Ito yung mga... Pero yan, dapat nakasema. Ibig sabihin, ang monitor namin, moisture content dapat Lahat po, lahat ng area. Lahat po ng area. Presyo, yung gastos ninyo, yung... Oo, pag hindi, magpalit ka na ng ibang ano. Hindi naman mo magpalit. Observahan nyo kasi. Pag parang may comparison po kayo. May comparison po kayo na maganda din sa timbang pero mataas ang moisture. Dito, bakit ang timbang? Mataas ang moisture. Pag-stop nyo po, paano nyo magpilaan? Kaya kailangan po, si marketing nga po, actually po kasi ang buo, pag nainitan, pumuputok, nire-reject na yun. Kaya ako, nung kahapon na pag-usapan namin, kung halimbawang bukas ang deliver, mga awit na yung maghapon, sa hapon kailangan, bili, full, tapos tapo na. Para kailangan na nakaga na kapag. One day lang. Para po maganda. Tsaka kasi pag pinagalan nila yung buo, na sila, tapos na pinagaan din. Kaya ginagawa, pag iba, Deliver na agad. Hindi ka pwede. So, mas din. So, finish din po sa job. Kaya lang kung may rejection din kasi. Kasi sa PCO, yung alam niyo po yung mata ng TO, yung tatlo. Yung pa lang kasi kita na kumaganda yung Kaya yung iba, hindi na natanggap yun. Di ba yung ibang mga katalino? Pag nagtalong ka na, hindi tinatanggap yung pinaka-asa. Kasi pag hindi natuyo, wala. Saka pinapasok ng tinigil namin yun. Sa nag-receive, tinatanggal yun. Tapos tinigil na po kung tinakaltasan yung mata. May mga ganun pong instances. Kasi talaga mahirap. Pagka talagang siya kakalumbuhan, wala na yung marita na tatakalasan sa bawang isang kilo. Oo, ay, kinaklase pa rin. May klase pa rin. Yung pong ano, sa oil mill, ano, itaklaan. Alam na alam. Ano quality at hindi quality nyo. Iba ang tunog po pag isa Ang bottom line po dito, kaya ko namin tinatalakay sa inyo ito, gusto po namin maunawaan ninyo ang inyong sariling industry. Ano ba ang gusto? Oo. Kasi hindi sabi namin, itong inyong nabiling hanap buhay, may mga iba't ibang ano ito, may mga iba't ibang dapat i-considerasyon.
No, napakarami. Pagka ganun pong namimili kayo, walang magsusulit. Yes, huwag tatandaan. Kahit hindi kayo susulit. Hello po. Yung si Sir Sunny po kasi, tatanong niya sa akin yung lock and price. Si Oilin po kasi, hindi siya nag-lock and price ng matagal. Pag sinabi niya sa iyo ng kontrata na 100 tons copra at 35, delivered within 10 days. So 10 days, 35. Mag-deliver ka ng Thursday at tumaas ang presyo mo 35. Ganun lang po na. Yung, nakalaking po kasi niya ng 10 days eh. Pero pag bumaba, mapapalama sa inyo yun. Kasi Hindi pwede sa usap ninyo eh. Dapat nga sabi ko nga nasa marketing ninyo eh. Kung halimbawang ramdam ni marketing na pababa, magpunta ka ng matagal. 15 days. So negotiable niya ni Oilin yun. Kung naman alam ni Oilin na bababayan, hindi ang kukontrata. Ganun yun. Sabi niya 10 days, Ganon. Oo, mag-uusap kayo sa price. Kaya lang po, ito naman ang technique naman ni trader. Kapag kumontrata yan ng 10 days at biglang tumaas, nabawa, nagkabagyo, magtataas yan. Hindi mo mag-deliver expired. Ngayon, ang technique naman namin dyan, pag nag-deliver ka, spot price ka lang. Ganun naman ang technique doon. Oo, spot price ka lang. Hindi kita bibigyan ng presyo. Ganun naman, lalo na pag halimbawa sinabi ni Oilin na kailangan niya ng, actually hindi naman talaga nangangailangan. Actually, yun po ay walang permahan ha. Kami, through text lang kami. Verbal lang. Pero napakalaking effect po nun. Talagang yung iba, kinukumit talaga nila. Kasi kahit yung mga pinagdadala ng Copra Cakes, talagang through text din lang ang aming transaction. Siyempre tayo sa co-op natin, gusto natin mapanatili natin yung good standing tayo sa mga oil millers na kausap natin. Actually, kung magdadriran nga na nag-commit naman si Sir Ariel na kakausapin. Actually, dapat may kasama kami may-ari ng oil mill eh. Wala lang si Sir. Willing siya magturo pa ng mga iba na kung saan yung jurisdiction naman ng may-ari. Dito sa kaya tawagan na yung natin. Willing siya magturo. Kaya nga lamang si Sir Ariel nga ay may commitment pong iba. Yung iba ko pong kasama kasi. Actually kami po kasi agri-marketing. Ang initial na kapit namin po is high value crop. So ang target namin is Mamala, Tayabas, Lukban at saka Dolores. Diyan po kami naka-area. Ngayon napapasok kami ng coconut. Kaya kami watak-watak. Kami po kasi ilan lang sa grupo. 5. Actually, hindi ko talaga kagrupo si Sir Sunny. Ako po under ng Paksedo, pero ang reporting ko doon sa Consultant Cebu. Kaya ako yung nakahiwalay sa kanila. Ngayon lang ako napasama pa 3 araw kasi ang kapit namin high value crop. Investor from Benguet ang aming kausap. Tsaka po yung may hawak ng mga institutional buyer. So nagpo-program po kami cabbage, lettuce. Ganun din, naka-lock in price. So si farmers kasi, katulad po ngayon, ini-educate namin sila na kasi ngayon, mataas ang presyo. Tapos ayaw nila mag-lock in. Kasi akala nila talo sila. Hindi nila alam, binibigyan namin sila ng computation na kahit sa gain. Kasi yung pagtaas ng presyo, seasonal. Lalo sa high value crops. Pero pag bumaba naman, wala ka naman mapagbentahan kasi sagad. Kung naka-lock in ka, meron ka ng bayad, di ba? Yun yung gusto namin din ma-establish sa inyo, na pag na-establish nyo yung quality, pagagawan kayo ng oil mill. Yung oil mill ang mag-aabol sa'yo. Tsaka basta yung commitment, ilan ba yung kaya ninyong supply? Yun kasi, actually, yung ibang oil mill po, kausap din ni Sir, pwede mag-advance. Halimbawa, hindi ko lang alam kung paano yung rules. Pero sa amin kasi, pag nakapila na yung truck at gusto mag-advance, half price, binabayad na, bago i-discarga. Pagka-discarga, full payment na. Itong magiging ipag-uusapan ka kung paano yung sinasabi natin advance. Kaya yun, malaki yung effect ko kasi hindi si Sir Ariel. Hintayin lang natin gumalaw. Actually, kayo hinihintay namin gumalaw. Kasi yung market nandiyan na. Actually, kaya iba rin, kaya hindi namin makuha iba. Kung mga nag-advance mo na kami trading, wala pa tayong program na gano'n na pwede rin namin Hello. Actually yun pero siyempre bago tayo makakaroon ng advance,
Alam mo yung oil mill, mautak yan eh. Establish mo natin yung ating track record. Ipakita natin na karapat dapat tayong bigyan ng, ng cash advance. Yung mga trader, establish na yan eh. Talagang ang pinapaiikot lang talaga nila ay yung cash advance ng mga oil mill. So yun yung dapat nating makuha. Pero paano natin kukunin? Di ba? Kayo nga, hindi pa kayo magkakasundo-sundo eh. Hindi pa kayo naiipon eh, nag-aaway-aaway pa kayo. Bakit kayo magkakatiwalaan, di ba? So ang ginagawa natin ngayon ay dapat bilang cooperative ay magkakasundo. Mamaya titingnan natin kung gaano commitment ninyo doon sa production plan. O, wag muna nating kunin yung wag muna nating kunin yung mga programa. Ipakita muna natin sa sarili natin na karapat dapat tayo na kumuha doon sa actually ang dami eh. Yung dito yung doon sa Peter Paul Franklin Baker nung nakita nila na okay yung yung isang actually isa ko organization dito sa San Andres, San Narciso, sa Cambulanay, binigyan sila ng outrightly truck. Hindi po yung bigay. Hindi bigay pala. Babayaran. Babayaran. Deliver, kaltas. Ganun yung gusto natin mangyari. Ang pinapaikot ngayon ng trader, family, yun ay yung kanilang cash advance galing sa oil mill. May sabi ng Makalelo, ay nagito ng Pitogo, yung trader daw, pag kinukuha yung kanyang nyug, yung trader ang magkakautang din sa partner. Ganun ba? Di ba? So, parang so yun yung gusto nating mangyari sa ating sarili ngayon bilang kooperatiba. Mamaya dapat sa production plan ay kung ano yung pinag-usapan natin, dapat yun. Dapat hindi sasablay doon sa economic natin sa oras at tamang dami. Kasi pag sumablay tayo doon, Diyos ko po, Rudy, wala. Kahit anong sabihin natin, kahit anong gawin natin na naghihirap ang mga magniniyog, pag hindi natin wala na siya. Yung Pangulo nung nagtangan, tuwa siya. At pwede po pala kami makapag-anak po ngayon, walang lumarap ng kapulan. Anong kapitan? Hindi nga. Ang bawa mo kayo cooperative. Halimbawa sa maga, kasi lang na i-record yung sa inyo ng office. Dilipan nyo agad, bayad kayo sa akin. Itatawag yung bawa. Hindi nga ako magsubitin ni OIT. Natawagan natin sa ibang priority. Ikaw na agad. Para bayad. Okay, system. Pag nabawa ng bayaran, treasurer, magbayad yung masobra ikaw. Tago. Susunod na deliver ganun ulit. Sunod na mga panahon, may negosyo na kayo, hindi naglabas ng kwarta. Diba? Commitment lang po talaga. Yun ang tatawag natin pagkakaisa. Yung mga May tanong pa kayo related kay doon sa discuss niya ni Ma'am Mape. Doon sa yung quality, yung kalidad ng copra na hinihingi sa atin ng meron pa ba? Doon sa moisture content o kung wala na, ay dadako tayo doon sa kasunod na magsasalita. Pero mamaya may open forum tayo kung meron pang naiipon dyan, di pwede naman natin itanong ulit. Ayan, pwede kayong magmerienda kasi habang tawag ito, habang nag-discuss si Bong. Kain po kayo. Sige. Sige. So, mag-break tayo ng 10 minutes lang? 5 minutes, sige, 5 minutes. 5 minutes, baka merong gustong magsiya. Sir, thank you. Yan sir, meron pa kung kasi yung ating PCI. Yung book natin, Simula po tayo ng 11:15. kayo.
Lahat.